Una po sa ating mga balita, naging produktibo ang unang araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa ASEAN Summit sa Malaysia. Sa katunayan, naging pagkakataon din ito ng Pangulo para mapalakas pa ang ugnayan ng Pilipinas sa ibang mga bansang kasapi ng ASEAN. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Sa pakikiisa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN Business Advisory Council, binigyang diin niya ang kahalagahan nito sa pagbuo ng mas matatag na ekonomiya ng ASEAN. Pero ipinunto ng Pangulo na dapat maging malaya at magaan ang kalakalan ng mga produkto sa rehiyon at hindi naaantala ng anumang regulasyon. To become a global trade and investment hub, ASEAN must keep goods and services flowing smoothly. While regulations are certainly necessary, we must ensure that they do not become trade barriers. Binigyang diin din ng Pangulo ang potensyal ng ASEAN para maging sentro ng responsableng paggamit ng AI. Kaya marapat lang anya na mas palakasin pa ng rehiyon ang pagtutok sa digital infrastructure, pati na sa pagtulak na maging digitally literate ang mga mamamayan ng ASEAN. We fully support this initiative and recognize its potential for a future ASEAN Center of Excellence for AI, built on innovation, ethical standards, and transparency. Such a center can lead in shaping an AI ecosystem that empowers our people, safeguards our values, and contributes to sustainable development throughout our region. Ipinunto pa ng Pangulo na kasabay ng pag-unlad ng teknolohiya ang pangangailangan na mapalakas ang digital literacy ng mga kabataan bilang isang maagap na hakbang laban sa online scams, cyber threats, pati na ang responsableng paggamit ng artificial intelligence. We must therefore equip our youth with digital resilience that will enable them to navigate online spaces with a critical lens and to use technology to amplify their voices and contributions to ASEAN's regional growth. Samantala, nakibahagi ang Pangulo sa ASEAN Minister Parliamentary Assembly o AIPA. Sa bilateral meeting naman ng Pangulo kasama si Lao PDR Prime Minister Sonexay Sifandon, napag-usapan ng dalawa ang defense at economic cooperation. Nagpasalamat din ang punong ministro sa ambag ng mga Pilipino sa edukasyon at language training sa Lao. Muli ring tiniyak ng dalawang leader ang kooperasyon ng dalawang bansa kasabay ng paggunita ng ika-70 taong anibersaryo ng kanilang diplomatic ties. Pagsulong ng mas malakas na ugnayan sa larangan ng kalakalan, agrikultura at paglaban sa transnational crime. Yan naman ang natalakay sa pulong ng Pangulo at ni Thailand Prime Minister Paetongtarn Shinawatra. Nagpulong din si President Marcos Jr. at Vietnam Prime Minister Pham Minh Chinh kung saan natalakay ng dalawang pinuno ang pagpapalawig pa ng economic ties at people-to-people exchanges ng dalawang bansa. Magtutulungan umano ang Pilipinas at Vietnam sa ilang regional issues bilang paghahanda ng bansa sa ASEAN chairmanship sa susunod na taon. Kailangan talaga ng shared responsibility kung ano man po ang magiging pag-unlad ng bawat bansa. Ito po ay matutugunan kapag sama-sama at ang kanilang ang pagtutulungan para po may isang tayo ang ating bansa at ang buong bansa na miyembro ng ASEAN. Mula Kuala Lumpur, Malaysia, Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.